Balitang NBA naman tayo mga ka-fast break. Sa gitna ng lahat ng ugong sa NBA, hindi may kakaila ang presensya ni LeBron James, ang superstar ng Los Angeles Lakers. Si LeBron matapos ang 21 years sa liga ay patuloy sa kanyang misyon na maging pinakamagaling sa lahat ng basketbolista. Bagamat siya na ang NBA's all-time leading scorer matapos lampasan si Kareem Abdul-Jabbar, mayroon pa siyang isang malaking pagsubok na harapin. Ang pagkuha ng titulo bilang all-time scoring leader sa kasaysayan ng basketball sa buong mundo. Sa ngayon, ang titulong yon ay nasa kamay pa rin ng Brazilian legend na si Oscar Schmidt na may kabuang 54,145 points sa kanyang karera at may hawak-hawak ding record sa longest professional basketball career na 29 years. Mahaba pa ang playing years ni King James at 2,003 points na lamang ang kanyang kakailanganin para ma-break ang scoring record ni Oscar. Kung magiging maayos ang kanyang kondisyon sa darating na NBA season, maaaring maungusan na niya ito bago pa man sumiklab ang init ng playoffs. Habang si LeBron ay abala sa kanyang personal na misyon, ang Utah Jazz naman malalim ang kanilang preparasyon at estratehiya para sa kanilang hinaharap. Matapos mag-trade ng kanilang mga all-star players na sina Donovan Mitchell at Rudy Gobert, puno sila ng assets at maaaring maging pangunahing kandidato sa pagkuha ng mga bagong star cagers sa mga future off-seasons. Sa 12 first round picks na kanilang hawak para sa susunod na 6 na drafts, mukhang sila na ang magiging bida sa mga susunod na trade negotiation. May mga chismis na massive talents ang magiging available sa kalakalan sa darating na 2024 NBA offseason. Ang mga pangalan ni na Joel Embiid at Luka Doncic ay ilan lamang sa mga malalaking players na umaalingaw sa usapan na ito. Ang Utah Jazz sa kanilang pag-reset at pagbuo ng bagong core players ay tila isa sa mga pinakamalupit na destinasyon para sa anumang star cagers na naghahanap ng bagong tahanan. Sa kabilang banda, usapang Hakeem naman tayo. Muling pumutok ang kontrobersiya dahil sa salaysay ni Gilbert Arenas laban kay Hakeem Olajuwon, ang legend ng Houston Rockets. Inakusahan ni Arenas si Olajuwon ng pagsingil ng sobrang taas para sa kanyang skyhook lessons. Pinintasan niya ang halaga na $50,000 para sa training at sinasabing ang galawan ni Olajuwon ay hindi na angkop sa kasalukuyang panahon. Bagamat ang NBA ngayon ay malayong iba na sa panahon ni Hakeem, marami pa rin naman ang naniniwala na ang kalaman niya ay relevant pa rin at maaari pa ring magdulot ng malaking tulong sa mga bagong henerasyon ng manlalaro. Mainit-init ang usapan, mahaba-haba ang talakayan. Ikaw, anong topic ang gusto nyong pag-usapan sa susunod mga ka-fast break?